Thank you, Lord. Thank you, Lord. We know that you live. Hallelujah. We know that you live because we feel your presence. Hallelujah. We know that you live, Father, because you've given us faith to believe in your promises. Hallelujah. Salamat po sa gabing ito. At minsan na naman kaming tinipon mo sa iyong tahanan upang sama-sama kaming manambahan at manalangin, Panginoon, tungkol sa aming mga kahilingan sa gabing ito. Ikaw lang ang makatutulong sa amin at hindi mo kami dinideprive, Lord, sa lahat ng mga pangangailangan namin. Kailanman ay hindi mo kami tinanggihan, O Lord. Kaya sa gabing ito, muli, mananalangin kami, taglay ang kumpiyansa, Lord, na tutugon ka sa mga kahilingan namin sa gabing ito. Maraming po salamat sa mga nandito na at sa lahat ng mga maaaring humabol pa, Panginoon, at dun sa mga hindi makakadalo ngayong gabi. May you bless them also, Lord, as you bless us with your presence, Lord. Saan man sila naroon, nawa, maramdaman nila ang presensya mo, Lord. Padama mo ang pagmamahal mo sa mga anak mo, Lord Jesus. Marahil marami sa kanila ang nagnanasa na pumunta rito, but Lord, merong mga hadlang at yung iba hindi maka-afford makarating dito sa church. But you know the reason, Lord. At kaya mo silang abutin saan man silang naroon. Hallelujah. Just be with us, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Magandang gabi sa lahat sa pangalan ng Panginoon. Amen. It's good to be in the house of the Lord. Once again, 2 Samuel chapter 22, verse 33. Hallelujah. Sabi ng scripture dito, God is my strength and power, and He maketh my way perfect. Ang Diyos ang aking kalakasan at kapangyarihan, at ginagawa niyang o pinasasakdal niya ang aking daan. How many can say amen to this scripture? Hallelujah. I'm going to speak about willpower tonight. Ang tunay na kapangyarihan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoon. Makaupo na po tayong lahat. Amen. Purihin ang Panginoon. Kanina po ay nakatanggap ako ng tawag galing sa anak ni Brother Rocky, at hindi po magandang balita kasi talagang mapayat na daw po si Brother Rocky. Halos butot balat na, hindi po kumakain, at ang sabi nila ay pinipilit niyang tiisin ang sakit, pero matindi po ang sakit na nararamdaman. He's in pain at madilaw na po ang kanyang kulay. At yung pamilya na nag-decide dahil na rin sa suggestion ni Brother Rocky, wag niyo na akong ipagamot, handa ko nang harapin ang aking wakas. Kung kukunin na ako ni Lord, nakahanda na ako. Hindi na kailangan gumastos pa tayo ng malaki. Pero nang makita po nila ang sitwasyon ni Brother Rocky, ay nabago po ang kanilang desisyon, at ngayon ay gusto na po nilang ipa-chemotherapy. At least ay subukan kung anong pwedeng maging resulta ng chemotherapy. So let's just pray to the Lord. Amen. Kasi hindi po mura itong treatment na ito. But amen, naniniwala ako that Brother Rocky is a man of God. Matagal siyang naglingkod sa ating Panginoon. At naniniwala ako hindi magpapabaya ang ating Panginoon. Let's just continue to remember him in our prayers. Okay? Muli, ipapatotoo ko yung nakaraang biyahe ko sa Palawan. Hindi ko na i-report sa inyo, pero nagbautismo po kami ng 5 kaluluwa sa Sabang. At yung isang obispo po na 12 ang kanyang outreaches ay talagang kung ituring kami ay mga kasamahan na, at hindi na po siya nagko-communicate doon sa kanilang dating organisasyon, at ngayon po ay itinuturing niya na ang sarili niya na message believer. Kaya yung 15 churches natin ay madadagdagan ngayon ng 12 churches.
Kaya 27 na churches na meron tayo sa Palawan. Purihin ang Panginoon. Amen. This explains kung bakit halos ay linggo-linggo ay buwan-buwan I should say, at minsan 2 beses ang buwan ay naroon ako sa Palawan dahil gusto ko pong maalalayan ang mga bagong tanggap na grupo sa mensahe at dahil dito ay talagang nakaramdam po ako ng pagod, kaya nga nagpa-check up ako sa doktor. Pero salamat sa Diyos dahil unti-unti binabalik ni Lord ang aking kalakasan. The joy of the Lord is my strength. Amen. Bless ako doon sa patutuo ni Sister Novi. Mari sana siyang kumita ng mas marami kung hindi siya atin ng prayer meeting. But he forego the opportunity. Mas importante kay Sister Novi ang maka-attend ng prayer meeting. At dahil dito ay mas higit na blessing ang binigay ni Lord sa kanya, no? Yung patutuo ni Brother Alvin, I agree with that 100%. Unahin lang natin siya, yung conviction natin, ipaglaban natin, at lahat ng hinahangad ng puso natin ay pararatingin ng Panginoon sa mga buhay natin. I believe that with all my heart. Amen. Hallelujah. So, people just don't realize, meron po tayong, we have in our hands, we have in our possession, true power. Alam nyo, kaya po, kaya ang mga politiko ay ginagawa nila ang lahat ng mga kakayanan nila para manalo. Kung kailangan mandadaya sila. Kahapon nag-brown out ng ilang oras. Luzon wide daw ito. Ang sabi ng iba, dry run lang ito para sa darating na eleksyon. Ewan ko ba kung bakit pagdating na eleksyon lagi nagbo-brown out. Pero gagastos sila ng pera, magsisinungaling sila, mandadaya sila kailangan para lang makapwesto sa pwesto ng kapangyarihan. At alam natin ang dahilan. Very lucrative ang political enterprise. Pagka naluklok ka sa pwesto, sabi nga nung ini-interview kanina, nakikinig ako, yung mayor daw sa isang bayan, siyang may-ari ng transport, siyang may-ari ng pinakamalalaking mga business, yung anak naman ang may-ari ng loto, at may-ari ng kung ano-ano. Kaya nga may tinatawag na tayong dynasty, hindi makabitaw-bitaw sa pwesto ng mga tao dahil napaka-lucrative po nito. Isang napakalaking opportunity para magkamalka ng limpak-limpak na salapi ng kayamanan dito sa buhay na ito. At alam natin, pag may pera, may kapangyarihan. At yun ang hinahangad ng mga tao, ang kapangyarihan. Kaya sa gabing ito, gusto ko lang mag-expound ng konti tungkol sa tinatawag na tunay na kapangyarihan. Purihin ang Panginoon. Amen. Good to see Brother Brian. Si Brother Brian ba yun? Amen. Amen. Hallelujah. Tagal ka naming na-miss, Brother Brian. Amen. Nung nag-message sa akin sa Facebook, sabi niya talagang meron lang nangyari, pero ang Panginoon nasa puso niya. At hindi ko yun pinag-alinlanganan. Alam kong isa sa mga araw na ito ay babalik si Brother Brian sa church. At amen. Gusto ko siyang welcome, pabalik sa church. Amen. Kung ano man yung problema, naniniwala ako na may solusyon ng Panginoon sa lahat ng problema. Amen. Amen. Okay. Power is the ability to control others. It's the ability to control our circumstances and especially to control ourselves. Ang
paghangad sa kapangyarihan ay malalim po ito sa diwa ng tao, lahat ng tao. Kasi gusto ng lahat na maging boss. Totoo ba yan? Ayaw mo nung ikaw ang inuutusan, gusto mo ikaw yung nag-uutos. Diba? Paglabas pa lang ng bata, makikita mo na gusto niya na maging boss. Unang araw pa lang ng bata dito sa ibabaw ng lupa, tingnan mo ang kilos ng bata. Gagawa siya ng paraan para mamanipula niya yung mga taong nakapaligid sa kanya. Naku, iiyak yan. Bata, iiyak yan. At yung nanay, natataranta na kagad, di alam kung anong gagawin. They found out in their study na yung bata pala, conscious siya doon sa kanyang ginagawa. Alam niya ang magiging epekto ng kanyang pag-iyak at ng kanyang pag-ingit at kaya niyang kontrolin yung mga tao sa paligid niya. At ito ngayon ang hinahangad ng bawat tao. Kung aamin kayo, meron din kayong paghahangad sa kapangyarihan. Hallelujah. At kadalasan, kung sino yung may pera, yung maraming resources sa pananalapi, siya ang may mas malaking kapangyarihan. Hallelujah. Totoo ba yung sinasabi ko? Doon sa barangay nyo, maghanap kayo ng ng taong mayaman, yung pamilyang mayaman. Most likely, yung pamilyang yon ay may impluwensya din sa lipunan. Nag-gravitate yung mga tao sa isang taong affluent ang kalagayan. Pansinin nyo yung mga malalaking bahay. Yan ang inaasintan ng mga salesmen. Yan ang puntahan ng lahat ng klase ng tao dahil somehow ay alam nila na kapag ka malaki ang bahay, ay ibig sabihin may kaya yung tao na yun. Hallelujah. At itong kapangyarihan para kontrolin ang sarili, kontrolin ang sirkunstansya, kontrolin ang ibang tao, sabi nga sa inyo kanina, throughout the history of mankind, ay makikita natin na people are lusting for this ability to be able to control oneself, one's destiny, and to control other people around him. Kung mapapansin natin, ito rin ang inalok ng kaaway sa ating Panginoong Jesucristo. The temptation of Christ, Matthew chapter 4. Let's just go to that scripture. Matthew 4 verse 1 hanggang 11. Basahin natin. And then was Jesus led up of the Spirit in the wilderness to be tempted of the devil. Verse 2, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungered. Can you imagine the hunger of a man that has not eaten for 40 days and 40 nights? Grabing kagutuman ito. Verse 3, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Ano ang inaalok niya? Ano ang gustong gawin ni Satanas? Gustong ipagawa ni Satanas sa ating Panginoon? Sabi niya, kung totoong ikaw ang anak ng Diyos. Alam ni Satanas na ang isang anak ng Diyos ay may taglay na kapangyarihan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hallelujah, utusan mo ang mga batong ito upang ito ay maging tinapay. You see, gusto ni Satanas na ipakita ng ating Panginoon ang isang klase ng kapangyarihan. This is power. Power to perform miracles. Power to produce what you need from things that are worthless. Bato, pakalat-kalat lang yan. Kung titingnan mo, parang walang pakinabang. Pero kung kaya mong gawing tinapay ang bato,
aba, anong klaseng kapangyarihan ang taglay mo pag nagawa mo ito? And this could mean, ang pinapagawa ng demonyo sa ating Panginoon ay ipakita, i-display yung kanyang business acumen. Ipakita yung kanyang scientific knowledge. Ipakita ang kanyang karunungan. Hallelujah. At mag-produce siya ng isang bagay na kapaki-pakinabang o may halaga mula sa mga bagay na karaniwan lamang at walang halaga. At ito ang gustong makita ni Satanas. But then he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Hallelujah. Ang naging tugon ng ating Panginoon, meron akong mas masidhing pangangailangan, meron akong mas importanteng pangangailangan kaysa sa pangangailangan kong kumain ng tinapay. Hallelujah. Yun ay ang aking pangangailangan para sa salita ng Diyos. Hallelujah. Look at the Lord here. Hallelujah. Ang sinasabi niya, ang tao ay nangangailangan, bagamat kailangan ng tao ang tinapay, meron tayong mas importanteng pangangailangan. At yun ay ang pangangailangan natin sa salita ng Diyos. Hallelujah. Dahil ito ang totoong magbibigay sa atin ng tunay na kalakasan. Hallelujah. Totoo magbibigay sa atin ng inspirasyon. Hallelujah. Ng understanding, ng pananampalataya. Faith cometh by hearing. Hearing the word. Hallelujah. Kaya nga't nasa salita ang kapangyarihan para tayo ay makapanampalataya. Hallelujah. Sa anumang bagay na ipinangako ng ating Panginoon. Faith can even move mountains. Sabi na ating Panginoon, pagkatapos niyang sumpain ang puno ng igos at nagtaka yung mga alagad niya, sabi, maghapon lang natuyo yung puno ng igos. Hallelujah. At ang sabi ng Panginoon, kung kaya niyong sumampalataya, pwede kayong magsalita sa bundok na ito. Hindi ang Panginoon ang magsasalita, kundi ikaw ang magsasalita sa bundok na ito. Makilos ka at masugba doon sa dagat at ang bundok ay susunod sa iyo. Hallelujah. The Word can give me spiritual sustenance. The Word can give me eternal life. The Word of God can give you protection and preservation. Hallelujah. And the power to become a son of God who possesses all of God's potentials. Hallelujah. Pag namili ka between bread and word, hindi na dapat mag-isip. Hallelujah. I choose the word over bread. I choose the word over any material thing that this world may be able to offer to me. Nang sabihin ni Sister Novi, mas gusto ko umattend ng prayer meeting kaysa magtrabaho at kumita na mas marami. She actually chose the word over bread. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pag ang tinapay, pag kinain mo, ubos na. Wala na yun. But if you have the word can produce anything. If you have the word, the Bible says, you actually are a possessor of all things. Kung nasa iyo ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, may kakayanan itong magpalitaw ng mga bagay na dating wala roon. Hallelujah. Therefore, ikaw ay nagmamay-ari ng lahat ng bagay. What a foolish decision to choose bread over the word. Hallelujah. Thank you, Lord. So verse 5, and then the devil
taken him up into the holy city, and set him on a pinnacle of a temple, and said unto him, If thou be the Son of God, then cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands shall they bear thee up, lest at any time thou shalt dash thy foot against a stone. Now listen, itong si Satanas, totoo ang sinasabi niya tungkol sa ating Panginoon at tungkol sa kanyang pribileyo bilang anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, may mga anghel na magliligtas sa iyo kung tatalon ka mula sa tuktok ng templo. Hallelujah. In other words, hindi ka mapapahamak kasi ililigtas ka ng mga anghel. The whole heaven is at your disposal kung ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah. And then Jesus said unto him, It is written, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Hallelujah. Tinitingnan ko yung mga magicians, yung mga great illusionists, si David Copperfield, David Blaine, at may mga Pilipino pang gumagaya sa kanya. Ano ang gusto nilang ma-achieve? Gusto nilang matawag ang pansin ng buong mundo at ipakitang sila ay may kakayanang gumawa ng mga death-defying stunts. Kaya nilang gumawa ng mga bagay na kakatwa na hindi kayang gawin ng ordinaryong mortal. Sa tingin ko, ito rin ang pinagnanasahan ng mga Hollywood stars, ng mga singers, mga sports stars. Ito ang pinagnanasahan nila. They all covet fame and fortune from being able to do a spectacular show or show of talent. If they can only defy death. Satan is saying, even if you defy death, God is going to save you. You have all the forces of heaven at your disposal. And Satan wants to get in your head. You can make God work for you. You can actually command God to do as you wish. At nandun kami sa Apia noong isang araw. Ito po ay isang lugar na isolated dun sa sakop pa rin na Antipolo. Lagpas ng Buso-Buso. From Buso-Buso siguro travel ka mga kulang-kulang isang oras din yung travel time. At malaking bahagi ng daan ay putikan at rough road pa. At hindi ko alam na may service kami doon. Nagpunta kami doon para mag-relax at mag-fellowship lang. Pero nag-organize ng service yung pastor. Nung makita niya ako, nag-organize ng service. At hindi sinabi sa akin na ako mag-preach. Inassume na lang nila na alam ko na. Pero nagpapasalamat ako sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Na kahit hindi ka handa, meron siyang paraan para ihanda ka. At nag-service po kami at purihin ng Panginoon doon sa mga lugar na isolated na gano'n, bundok yun. Ang hirap ng buhay ng mga tao, mga dumagat po yung mga miyembro ng pastor doon. Pero kung saan malayo sa sibilisasyon, mahirap ang buhay, doon naman nagmamanifest ang purong pananampalataya sa Diyos. At pagkatapos po ng pangaral ng salita, grabe ang appreciation ng mga kapatiran at bumaba po ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero napag-usapan namin doon ang isang grupo ng mga mananampalataya ng mensaheng ito na ayaw ng patawag na sila ay bride. Hindi na kami bride, wife na kami, wife. At dahil kami ay nakipag-isa na kay Kristo, ang wife ay kasal na, ang bride ay hindi pa kasal. Therefore, ang sabi ni Barba, may mga quotation sila na nagsasabi, si Kristo ay salita, therefore,
kami rin ay salita. At sinasabi na, co-equal na sila kay Kristo. Hallelujah. At may mga quotation sila ng propeta ng Diyos. At maganda at totoong nakakakiliti ang pinipresentang kaisipan ng ganitong uri ng pagtuturo. Isipin mo, kapantay mo na si Kristo. At dahil si Kristo ay anak ng Diyos, ikaw rin ay anak ng Diyos. At alam natin na may katotohanan dito. Amen? Pero nakita ko na kung hindi tayo mag-iingat, ay kayang pilipitin ng demonyo ang katotohanan ito para ilagay sa isip natin ang ating pagiging espesyal. Hallelujah. Hindi lahat ay pinili ng Diyos. Kaya tayo bilang hinirang ng Diyos ay espesyal sa mata ng Diyos. At may katotohanan doon. At totoo rin naman ang sinasabi ng diablo na kung tatalon ka mula sa mataas na building ay ililigtas ka ng mga anghel ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, right? Totoo din naman. Pero ang gustong mangyari ng demonyo, hallelujah, bagamat sinasabi niya ang totoo tungkol sa ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos, sinasabi ng demonyo, dapat mong ipagyabang na ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah. Anumang kapahayagan kapag ito ay na-stuck sa ating utak, sa ating ulo, hallelujah, ay magiging dahilan para tayo magmalaki. And it is never the Spirit of God for a man to be arrogant and prideful. Kailanman ay hindi nagmanifest ng ganitong espiritu ang ating Panginoon. Now listen, totoong tayo nga ay kaisa ni Kristo at kapag kakasal ka na kay Kristo ay kasal ka na sa Kanyang salita. Ikaw ngayon ay nagiging laman ng Kanyang laman at buto ng Kanyang buto. Pero ang kaisahang ito ay makikita din natin sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, si Kristo ang ulo, tayo ang katawan. Dapat malaman natin ang ating posisyon bilang mga anak ng Diyos, bilang bride of Christ sa ating panahon, bilang pinili niya bago itatag ang salimutan para sumampalataya sa mensahe niya sa huling panahon. Bagamat nakipag-isa tayo sa salita at matatawag nating tayo ay salita, can you say amen? Kung si Kristo ay salita, tayo rin naman ay salita. Ang gusto lang sabihin ng propeta ng Diyos, hindi mo maaring salungatin o hindi paniwalaan ang anumang bahagi ng salita ng Diyos dahil ikaw ay salita. How can you not accept the Word of God when you are the Word yourself? Hallelujah! Pero kahit nga tayo salita, ay katawan pa rin tayo at si Kristo pa rin ang ulo. Can you say amen? Kahit nga tayo ang salita, kahit kailan na hindi sinabi ng propeta ng Diyos that we now, after accepting the word of the hour, we now become the object of worship. Dahil si Kristo ay Diyos. At siya ang object ng worship. Hindi ang bride ang object ng worship, kundi si Kristo ang object ng worship. Bakit siya ang ulo? Tayo'y katawan. Bagamat ikaw ay salita, dapat maintindihan mo kung anong bahagi ka ng salita. Ulo ka ba o katawan? Kailanman ay hindi mangyayaring tayo ay maging ulo. Si Kristo ang ulo at tayo ang katawan na laging nagsasubmit sa ulo. Wala tayong sariling kaisipan, wala tayong sariling kalooban. Ang kalooban natin ay kaloobang nanggagaling sa ating ulo na wala yung kundi ang ating Panginoong Kristo. At mga kapatid, ang espiritong ito actually ay hindi galing dito sa message. Galing ito sa denominational realms at magugulat kayo kung saan nila hinuhugot ang kanilang inspirasyon. Maraming mga motivational speakers ngayon at isa sa kanila ay si Anthony Hill na meron siyang sinulat na libro. Ang title yata ng libro ay If You Can Believe It, You Can Have It. At hindi siya Kristiyano, pero ina-apply niya yung Christian principle
na kung kaya mong maniwala, mangyayari sa iyo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Kung sisipatin sa unang tingin ay parang prinsipyo nga ng Kristyanismo ito na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating Panginoon, kung meron kayong ipapanalangin, pasalamatan nyo ng Diyos kapag ka nanalangin kayo. Hallelujah. Hindi nyo pa natatanggap, pasalamatan nyo ng Diyos. Sa makatuwid, kung kaya nating sampalatayanan, mapapasa atin nga, totoong mapapasa atin, ang ating hinihingi sa panalangin. Hallelujah. Pero ang tingin ko ay merong kaibahan. Dahil ang object ng pananampalataya natin ay ang Diyos. Samantalang ang object ng pananampalataya ni Anthony Hill at na Robert Schuller at iba pang mga sina Og Mandino, mga motivational speakers, ang object ng kanilang pananampalataya ay ang mismong pananampalataya. They believe in belief itself. Hallelujah. They believe in having faith in your faith. Hallelujah. Pero hindi naman ganyan ang tinuro ng Biblia. Merong object dapat ang ating pananampalataya. At ang object ng ating pananampalataya ay ang Diyos. Hallelujah. Sabi ng Book of James, quote search na lang sa Bible, ye ask amiss. James chapter 4 verse 3. Ye ask and receive not. Sa taas nga, itaas mo pa, Sister Indy. Verse 2. You lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. Kaya kayo hindi nakakatanggap o hindi napapasa inyo yung hinihingi nyo mula sa Diyos dahil hindi daw kayo humihingi. O kaya wala sa inyo yung gusto nyong mapasa inyo dahil hindi kayo nangihingi. Ang sinasabi rito ni James, kung manghihingi kayo, bibigyan kayo. Hindi ito iba sa tinuro ng ating Panginoon. Kung kakatok kayo, pagbubuksan kayo. Kung hahanapin niyo ang Diyos, ay masusumpungan niyo siya. Kung ihingi kayo, ay pagkakalooban kayo. Hallelujah. Pero dito sa verse 3, kita natin, ye ask and receive not because ye ask amiss that ye may consume it upon your lust. Hallelujah. Kung minsan naman, kahit manghingi ka, hindi ka pa rin nagkakaroon. Bakit? Mali ang motibo mo. Ang sabi rito, you ask that you may consume it upon your lust. Sabi ko nga nung linggo, bakit ka ba nangihingi ng trabaho? You have to check your motive and your objective. Hallelujah. Gusto mo ba magkatrabaho para ka magpasikat at makabili ng lahat ng klase ng gadget? At may pagyabang mo na mas malaki ang sweldo mo kaysa sa iba? Hallelujah. O gusto mo bang kumita ng mas malaki para makatulong ka sa magulang mo? Makapagbigay ka at makasuporta ka sa ministry? Amen? Maging blessing ka sa ibang tao. Hallelujah. Gusto mo bang makatanggap so that you can use it to bless others? Talang sabi ni Brother Branham, if you have eternal life in you, you're going to spend your life so that others can benefit from it. Kung meron kang buhay na walang hanggan, mamumuhay ka hindi para sa iyong sarili, kundi para maging blessing ka sa ibang tao. Now, sinasabi dito sa James chapter 4 verse 3, kaya hindi ka binibigyan kasi yung isip mo ay hindi in tune sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Now listen, mayroong unang kalooban. At yun ang original na kalooban. At yun ay ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Na magrebelde si Satanas, nagkaroon na ng dalawang kalooban. At ang kaloobang ito ay magkasalungat sa isa't isa.
At nang mahulog sa kasalanan ng tao, ay ipinaunawa ni Satanas ang kanyang kalooban sa tao. Remember, this is power against power. Kapangyarihan ng Diyos laban sa kapangyarihan ng kaaway. At ang Diyos gusto niyang maghari. Gusto niyang may pairal ang kanyang kalooban sa kanyang mga nilalang. Pero ito sa Satanas, at sinasalungat niya lagi ang kalooban ng Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos, yan namang ayaw ni Satanas. Kakaintindihan ba tayo? Hallelujah. At ang tao ngayon, even in the corporate world, at kahit yung mga taong aral, ngayon ay nadaya na dahil sa mga, ano tawag dito? Mga psychologists na ito, na napakahusay magsalita at ginagamit pa nga ang biblical principle para ang tao ay maging makapangyarihan. Kung papansin ninyo, ang trend ngayon sa eskwela sa mga estudyante, ang sinasabi ng mga teachers sa mga estudyante, huwag kayong kimi. You need to assert yourself. Dapat ay, anong tawag dito, maangas kayo. Kung kayo ay mahiyain, wala kayong mararating sa mundong ito. Tama ba yung sinasabi ko? Hallelujah. Okay? Salungat naman yan sa tinuturo ng ating Panginoon. Humble yourselves in the sight of the Lord. Ang sino man nagpapakumbaba ay tataas ng ating Panginoon. Hallelujah. Merong espiritu ngayon na lumalaganap at ito ay namamayani sa kaisipan ng mga tao sa sanlibutan, at ang nakakalungkot, nakapasok na ito sa denominational world. Kaya ang mga tinatawag na denominational Christians ay nadaya na ng ganitong kaisipan. Anong kaisipan ito? Pwede kayong magkaroon ng kapangyarihan by believing in belief itself. You don't believe in belief. You don't have faith in faith, but you have faith in God. Dapat may object yung ating pananampalataya. Ang sinasabi ng mga taong ito, sina Og Mandino at yung mga great motivational speakers, hallelujah, kung meron ka daw pananampalataya, kaya mong ipagawa sa Diyos kung anong gusto mong mangyari. Listen, hallelujah. Ang Diyos, uutusan mo kung anong gusto mong mangyari. Aba, nakakalimutan mo na ang posisyon mo bilang nilalang ng Diyos. Pues, anak ako ng Diyos. Kaya nga anak ka siyang ama natin Hallelujah. At ang anak ay laging nagsasubmit sa magulang. Ang anak ay laging nagde-defer, nagbibigay ng respeto at nagbibigay ng karangalan sa kanyang magulang. Ang anak, kumikilala siya ng authority ng magulang. Matter of fact, ito ang isa sa mga 10 utos. Honor your father and your mother. This is the first commandment with promise. Kaya ang Diyos, hindi niya inaalis yung tinatawag na authority. Malaki ang pagbibigay niya ng diin at pagpapahalaga sa authority. Kaya nakuha niyo gusto mo sabihin? Diyos siya, mga anak tayo ng Diyos. Hallelujah. Malaking Diyos siya, maliliit tayong Diyos. Can you say amen? Hallelujah. Hindi tayo object of worship. Siya lang ang object of worship. Hallelujah. Dapat makuha natin ang kanyang kaisipan. Dapat maintindihan natin kung anong kanyang kalooban sa buhay natin. Ang James chapter 4 verse 3, kapag lumihis tayo sa kalooban ng Diyos, sa sakdal na kalooban ng Diyos, hindi nga niya ibibigay sa atin kung anong ating hinihingi. Bakit? Alam ng Diyos, ikapapahamak natin ito. Kagaya ng walang magulang na magbibigay ng 1,000 piso sa isang batang 3 taong gulang. Papaglabas niyan sa kalsada, baka kung anong bili ng bata. Hallelujah. Alam na magulang kung anong dapat sa kanyang anak. Alam ng ating makalangit na Ama kung anong totoong kailangan natin.
Hindi niya tayo bibigyan ng anumang bagay na ikapapahamak natin. Kaya kung diniprive tayo, sabihin na natin, tinanggihan tayo ng Diyos sa ating mga hinihingi, wag dapat tayong magtatampo sa Kanya. Isipin natin, merong dahilan ng Diyos kung bakit hindi binibigay sa atin. Baka imbis na mapabuti tayo, ay ikasama pa natin, ay ikapahamak pa natin kung pagbibigyan niya tayo. Naintindihan niyo ba gusto kong sabihin? Hallelujah. Yung original will, yun ang dapat makuha natin. Kapag tayo nananalangin, dapat alam natin kung anong kalooban ng Diyos. At ano ba ang kalooban ng Diyos para sa Kanyang anak? Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay magawa nating ipasakop ng lubusan ang ating buhay sa Kanyang salita. At mabuhay tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi para sa ating karangalan at kalwalhatian, kundi para sa Kanyang kalwalhatian. Kaya kung manghihingi tayo ng anuman sa gabing ito ng prayer meeting, let's make sure na ito ay hindi lilihis sa Kanyang kalooban. Hallelujah. At makakatiyak tayo ng katugunan. Now, siguro maglalaan na lang tayo ng ibang pag-aaral tungkol dito. But may binabanggit na sorcery sa Biblia, at ang sorcery ay pangkagaway o tawag dito ay pangkukulam. At alam natin ito ay gawa ng kaaway, gawa ng kadiliman. Kinukunti na sa Biblia ang mga nagpa-practice ng black magic o pangkukulam. At ito isang malaking kasalanan sa ating Panginoon. At ito basically ang ideyang pinipresent ng pangkukulam. Kung kaya mong paniwalaan na kaya mong i-oppose ang kalooban ng Diyos at kahit ayaw ng Diyos ay magagawa ng Diyos dahil ginusto mo. Ito mismo ang prinsipyo ng tinatawag na sorcery. At maraming mga maunlad o progresibong mga tao ngayon sa mundo ang na-sold out na, ipinagbili na nila ang kanilang kaluluwa sa ganitong prinsipyo ng paniniwala. Believing in belief itself. Sabi nila, paniwalaan mo, kaya mong pagawa sa Diyos kung anong gusto mo mangyari. Hindi dapat natin pagsikapan o hangarin na ipagawa sa Diyos kung anong gusto nating mangyari o kalooban natin. Ang dapat ay magawa nating magpakumbaba sa harap ng kalooban ng ating Panginoon upang ang kalooban niya ang maganap sa ating buhay, hindi ang sarili nating kagustuhan. Ang example na ito ang pinakita sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya, kung maaari lang Ama, hayaan mo lumampakin ang salong ito. In other words, ayaw niyang mamatay dun sa krus. Ganun pa man, ang sabi niya, nevertheless, Father, not my will, but your will be done. Hallelujah. Verse 8, chapter 4 ng Matthew, verse 8. Matthew, let's go to Matthew. Again, the devil taketh him into a exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. Dinala siya sa bundok, anong pinakita sa kanya? Ang lahat ng karian ng sanlibutan at lahat ng kalwalhatian ng mga ito. So verse 9, si Satanas ang nagsasalita dito. Sabi ni Satanas, and I said unto him, ang kausap niya yung ating Panginoong Jesus, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. So remember, hindi ni-refute ni Lord ang statement na ito ni Satanas. Hindi niya sinabing, sa'yo ba yan? Hindi. Hallelujah. Dahil totoong kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan. How many understand that? Say amen. Hallelujah. Kanya ang lahat ng gobyerno.
Kanya ang lahat ng mga namiminuno sa sanlibutan ito. Hallelujah. At in case hindi nyo pa alam, tayo ay estranghero lang dito sa ibabaw ng lupa. Hindi natin maaaring ipatupad ang katuwiran ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa sa mga gobyerno. Kung pwede, sana hindi na magra-rapture. Di ba? At baguhin na lang natin ang mundo sa pamamagitan ng pagiging leader natin at mag-participate tayo sa electoral process at lahat ng Kristiyano ay magiging mga senadora at mga kongresista at tayo magiging presidente at ang katuwiran ng Diyos dahil alam natin ang salita ng Diyos, siya nating patupad dito sa ibabaw ng lupa. But that will never happen. Hallelujah! Dahil ang lahat ng gobyerno, ayon sa versikulong ito, ang lahat ng kaharian, lahat ng kalwalhatian nito ay minamanipula at nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kahit hindi kayo mag-agree sa akin, ito ang katotohanan. Dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah! Magpatirapa ka lang, imukod ka sa aking harap, at asambahin mo ko at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. At gaano karaming tao ngayon ang lumuluhod sa harap ni Satanas dahil lang sa pagnanasa na makamit ang kapangyarihan. Gaano karaming Kristiyano ang isusuko nila ang kanilang mga conviction alang-alang sa kanilang mga pangarap. Dahil gusto nila magkaroon ng kapangyarihan para kontrolin ang ibang tao, para kontrolin ang mga sirkunstansyang nakapaligid sa kanila, at kontrolin nila ang kanilang destiny. Listen, kung tao ka, hindi mo kontrolado ang iyong destiny. Ang Diyos lang ang may control sa ating destiny. Tayo mga anak ng Diyos ngayon, dahil minabuti niya before the foundation of the world, napiliin tayo. That's beyond our control. Can you say amen? Hallelujah. At si Judas, sabi ni Lord sa kanya, mas mabuti pa hindi ka na pinanganak. Bakit? 3 kalahating taon tinuruan ng ating Panginoon, nangaral ng Ebanghelyo, nagpalayas pa nga ng mga demonyo at nagpagaling ng mga may sakit, kinakitaan ng kapangyarihan. Hallelujah. Pero siya pala ang magkakanulo sa ating Panginoon, 30 pieces of silver. Dahil lang sa pera na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan, ay pinagkanulo niya ang ating Panginoon. May control ba si Judas sa kanyang destiny? May control ba si Faraon sa kanyang destiny? At si Faraon ang pinakamakapangyarihang tao sa ibabaw ng lupa noong panahong iyon. Pero wala siyang control. Nang sabihin ng Diyos, lahat ng panganay, mamamatay mula tao hanggang hayop. Nailigtas ba ni Faraon yung kanyang sariling anak? Wala siyang control sa sirkunstansya niya. Wala siyang control, hallelujah, maging sa mga taong tinuturing niyang alipin. Sabi niya, kayang-kaya ko itong pasunurin itong mga taong ito, mga alipin. Pero hindi niya makontrol. Bakit? Ang totoo, isa lang ang may control sa lahat ng bagay. At yun ay ang Panginoon nating Diyos. Ito yung malaking deception kung isipin natin kaya natin kontrolin ang ating buhay. Hallelujah. Now, hindi ko sinasabing maging irresponsible tayo. Dahil ang Kristiyano ang pinaka-responsableng tao dito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Hindi siya kesera-sera, bahala ng Diyos kung ano mangyari. Dahil responsable siya sa bawat ikinikilos niya, alam niya kung anong kanyang itinanim, ay yun ay ang kanyang aanihin. Hallelujah. Verse 10.
Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and only him shalt thou serve. Naalala ko yung bidang lalaki dun sa Titanic, Leonardo DiCaprio. DiCaprio ba yan? Nang mapasagot niya yung kanyang girlfriend, yung kanyang nililigawan. Sabi niya, I'm on top of the world. Hallelujah. It was an ecstatic moment. At ang feeling niya ay meron siyang kapangyarihan. Hallelujah. Si Garduse, nang makarating siya dun sa Mount Everest, ay ganito rin ang sinabi, I'm on top of the world. Hallelujah. Not realizing that the kingdom of the world belongs to Satan. But itong gustong mangyari ni Satanas sa mga anak ng Diyos, sa mga tao. Pursue your dream. Don't stop at nothing. Even bowing before me and surrendering all your Christian convictions. Give up your faith to attain your goal. Hallelujah. Itong gustong mangyari ni Satanas. Isuko mo mga pinaniniwalaan mo. Hallelujah. Upang matupad mo ang mga pangarap mo sa buhay. Lahat ng ito ay bibigay ko sa iyo. Sumamba ka lang sa akin. At maraming tao ang literal na sumasamba kay Satanas. Sinasalang kanilang mga kaluluwa kay Satanas, makakuha lang, magkamal lang ng kapangyarihan sa buhay na ito. Hallelujah. But look at the words of the Lord. Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Kapag ka meron tayong inilagay na anumang bagay o sinumang tao sa pagitan natin at sa Diyos, that becomes our God. That becomes your idol. No wonder, ang mga sumisikat na palabas sa television ngayon ay American Idol. Ginaya naman ng mga Pilipino, Philippine Idol. Hallelujah. Kaya naman yung mga Kristiyano, hindi sisimba ng araw ng Huwebes kasi may American Idol. Hallelujah. Ano mang ilagay ninyo at bigyan nyo ng mas maraming importansya, mas maraming panahon kaysa sa paglilingkod nyo sa ating Panginoon ay nagmimistulang Diyos sa inyong sarili. Yan ang Diyos-yusang iyong niyuyukuran. Pero gagawin ito ng tao, hallelujah, gagawin ito ng tao arang-arang sa kapangyarihan. Okay, I'll give you one quote and then we will close. Revelation chapter 4, 1961, sabi ni Brother Branham, God never sent Brother Neville and I. God never sent Brother Neville and I to be bosses. Not at all. We are just your brothers, see? Instructors in the gospel. So, he's saying, let us all work together. Hindi kami ang mga boss dito. Sabi ni Brother, nilinaw niya yan. Kami mga tagapagturo nyo lang. At kailangan namin ang pakikipagtulungan ninyo. And sometimes, if something is operating, has to be called or said something about it, has to be called down. In other words, may mga bagay na kailangan sawayin at isaayos sa pananambahan or something on that order, and the person has got that gift rejects it. Bawa may gift ang isang tao at gusto lang maiayos ni Brother Branham o ni Brother Neville at sasawayin at isasaayos ang gift na yun, whether it be speaking in tongues, whether it be interpretation of tongues, o kaya ay pag-awit, o kaya ay pangangaral, ministry.
Dapat daw kapag ka ito'y sinikap na ituwid ng mga matatanda, just remember, if they refuse it, remember, the gift wasn't right. Kapag ka tumanggi sa pagsaway ang taong may kaloob, sinasabi niya may kaloob siya, may gift siya, sabi, unang, to start with, mali ang iyong kaloob. It wasn't God in the first place. The Spirit of God always is ready for correction. Sweet, humble, willing. See, if it stands up and say, I'm going to do it anyhow. You know how sometimes, just remember, arrogant spirits are not of God. Ang espiritong mapagmataas ay hindi sa Diyos. Kung hindi sa Diyos ang espiritong mapagpataas at ayaw pasaway, hindi tumatanggap ng pagtutuwid. Kanino itong espiritong ito? Kung hindi sa Diyos, sa demonyo ang espiritong ito. Hallelujah. At kinote ko sa inyo last Sunday that the bride ministry will be so humble in the last days. Kaya kung nasa message at ang ministro ay arrogante and prideful at wala nang magaling kung hindi siya, remember, the spirit of arrogant are not of God. Arrogant spirits are not of God. Hallelujah. The whole earth is filled with the glory of God. You see, the real power of God. Why will we take a substitute? We're too late in the day now. But remember, the Bible said that He would come in like just as sly as He could be and deceive the very elected if possible. Pagdating ng Antikristo, ng espiritu ng Antikristo, papasok ito sa iglesia, pumasok ito sa mga iglesia ng denomination, at nadaya na nga sila. At nakakatakot kasi tapos na ang diablo sa denomination, pumapasok naman siya amongst the message churches. At sinasabi niya, kayo ang bride. Kayo anak ng Diyos, kapantay niyo ng Diyos. Kayo na ang Kristo ng ating panahon. Hallelujah. At ang nagiging resulta nito ay nagkakaroon ng espiritu mapagmalaki ang mga message believers. Kagaya ng isang grupong napag-usapan namin na ayaw nilang sumali sa fellowship kasi lagi daw ang mga preacher daw ay laging nagre-refer, they make reference to the bride of Christ. Binabanggit nila palagi ang bride of Christ. Ayaw namin ng bride. Sabi kami ay Kristo na. Hindi na kami bride. Hallelujah. But to me, that is arrogance. Amen? Hallelujah. At kung babasahin ninyo sa Biblia, yung wife at saka yung bride ay nagkakapalit. I-quote search mo nga sa Bible, Sister Indy. Wife hath made herself ready. Hath made. Yan. Revelations 19 verse 7. Tingnan niyo itong scripture na to. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife has made herself ready. Nakita niyo? Ang tamang dapat gamitin ditong salita ay hindi wife dahil hindi pa sila kasal. Hallelujah. He was just getting ready. Naghahanda pa lang ang nobya. Therefore, kung naghahanda pa lang sa kasal, hindi pa kasal. Pero ang tawag dito ng Biblia ay asawa na. Nakita nyo? It doesn't matter kung nobya o bride, dahil ultimately ay magiging asawa din naman tayo. Hallelujah. Before the foundation of the world, kasal na tayo kay Kristo. Hallelujah. Ang mga message believers ngayon, hindi ko masabing kasal na lahat. Meron sa kanilang kasal na, meron sa kanilang hindi pa kasal. Batay sa kinikilos nila. Hindi porke dito kayo nag-church sa Church of the Overcomer dito sa Taytay, ay kasal na kayo kay Kristo. Hallelujah. Ang isang taong tunay na kasal na kay Kristo, wala nang reasoning para sa kanyang sarili against the Word of God. Kundi pinasakop niya ng gusto ang kanyang buhay sa supreme authority ng salita ng Diyos sa panahong ito. Can you say amen?
Hallelujah. Pero may mga taong hindi pa makapag-submit ng kanilang sarili sa authority ng salita ng Diyos sa ating panahon. Hindi ko masabing kasal na sila. Hallelujah. Pero ultimately, ang mga predestinado, hallelujah, yahantong sa kasalan. Ang predestinado, pag narinig nilang salita ng Diyos, hindi sila makakatanggi, but they will agree 100% with the Word of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Another quotation. We got the wrong conception of power. Nasa sa message tayo. We got the wrong. Yan. Yan. What is it? He always believed that how could Satan say that a man could be God? A man that could take the challenge of a priest and let a drunken soldier spit in his face. Tungkol ito sa ating Panginoong Jesucristo. Hinamon niya yung mga saserdote, pero ngayon niluluraan siya sa kanyang muka ng isang lasenggo. Today, we got the wrong conception of power. Power is overcoming, returning good for evil. That is real power. That can love your enemy, do good to those that do evil to you. That is real power. That is God's power. Yes, maniacs can break chains, but it takes a real man of God. It takes a real man to return good for evil from his heart, not because of religious duty, but from his heart. Tagalogin nga natin. Sabi, today, ngayong panahong ito, sa panahong ito, we got the wrong conception of power. Mali ang kaisipan natin tungkol sa kapangyarihan, kung ano ibig sabihin ng kapangyarihan. Dahil ang totoong ibig sabihin ng kapangyarihan ay ang pananagumpay. How many can say amen to that? At ang pagsukli ng kabutihan sa kasamaan. Ito daw ang totoong kapangyarihan. Kung ginawan ka ng masama, suklian mo ng mabuti. Hallelujah. That's real power. That can love your enemy and do good to those that do evil to you. Ang kapangyarihan ay magagawang umibig sa kanyang kaaway at makakagawa siya ng mabuti, gagawa niya ng mabuti yung mga taong gumagawa ng masama para sa kanya. And that is real power. That is God's power. Yan ang nakasulat sa Acts chapter 1 verse 8 in closing. Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Pag nasa iyo na, naranasan mo na ang bautismo ng Espiritu Santo, nasa iyo na ang totoong kapangyarihang nagmumula sa Diyos. Ano ang totoong kapangyarihan? Kung kayang magpakumbaba ng isang tao at mag-submit siya sa sakdan na kalooban ng Panginoon. Anong tunay na kapangyarihan? Kung kayang gumawa ng mabuti ng isang Kristiyano sa mga taong wala nang ginawa sa kanya kundi kasamaan. At kaya niyang magsukli ng kabutihan sa mga taong gumagawa sa kanya ng kasamaan. Hindi ito kayang gawin ng sinumang tao. Ito ay gawa ng Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ni Brother Branham, pagka nasa iyo na ang bautismo ng Espiritu Santo, hindi ka matatahimik, hindi ka mapapakali hanggat hindi mo ipinagsasabi sa iba ang tungkol sa naranasan mong kaligtasan. Pag nandyan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa iyo,
hindi ka mapakpakali. Gagawin mo ang lahat ng magagawa mo para ipagsabi sa iba ang tungkol sa kapangyarihang naranasan mo. Dahil ito ang tunay na kapangyarihan. Hindi kapangyarihan ng tao para kumontrol ng ibang tao, para kumontrol ng kanyang sariling destiny. Kundi kapangyarihan ito ng Diyos para ipatupad sa atin ang sakdal niya at banal niyang kalooban. Purihin ang Panginoon. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Tumayo tayong lahat at awitin natin ang hindi ko alam kung nandyan yung We've Got the Power. We've Got the Power.